So, welcome back guys sa ating channel. So, ito na yung part 3 ng ating Eloquent model update, yung multiple. So, marami na akong dinagdag, yung checkbox. Kapag clinic ko to, magche-check lahat. Ayan. Tapos yung hide selected. Excuse me guys. So, ngayon, ang gagawin natin is yung selected. Paano naman siya i-update gamit yung model natin. So, merong technique yan. So, dito sa input ko, naglagay ako dito ng selected items. So, kailangan ilagay nyo yung yan, bracket na magre-represent as array siya. Kasi diyan natin i-store yung mga ise-select natin na ID. So, gumamit lang ako dito ng vanilla JavaScript para ma-push dun yung array pabalik dun sa input. So, start na natin kung paano ba siya gawin. Target ko dito is yung 1 and 3. So, paano ko ba kukunin yung value niya na 1 and 3? So, idadump ko muna yung request. Yung request lang. So, ayan. Click ko na to. So, dun sa loob ng parameters natin, makikita natin yung naka-array na ngayon yung selected items. So, ang value niyan dapat is yung 1 and 3. So, kung familiar naman kayo sa array, maiintindihan nyo to. So, itong selected items, paano ba natin yan i-map dun sa model natin? So, ganito siya. So, IDs is equal to request. Yan. Tapos, input. Then, selected items. Ayan. Kinukuha natin kasi itong input name natin. So, para ma-verify, papakita ko muna sa inyo yung dump na ito na lang yung lalabas. So, reload lang. So, ayan, 1 and 3. So, ngayon, nakuha na natin yung mga ID. So, paano naman dyan ito yung tinatawag naman na wherein. So, item is equal to item. Gamit yung wherein, ayan, IDs. Itong wherein na to is nag-accept siya ng array. Array na mga value. So kahit ano yan, as long as nasa array siya. So, sa case ko, so mga ID, ayan, idadump natin kung ano yung target natin na item. So, 1 and 3. So, ayan nag-return na siya ng collection, sorry. So, 1, ID 1. So, tama yung isa. Check pa natin yung index natin ng 1. So, ID 3. So, tama. Ngayon, proceed na tayo sa pag-update. So, bago natin yan ma-update, ito yung unang trick. So, ilulup natin. Hindi tayo gagamit dyan ng item. Dapat items to pala. Para sundin natin yung singular and plural form. So, ayan. So, item, visibility, gawin natin siyang hidden. Item, save. Then, redirect back muna tayo ulit. Ayan. So, ulitin natin yung request. I-hide ko tong 1 and 3. So, dun pala sa front end ko guys, naglagay lang ako ng simple condition na kapag visible na siya, hindi na mag-a-append yung checkbox. So, 1 and 4 naman ngayon yung susubukan ko. So, ayan. Wala na yung checkbox. So, may isa pang trick dyan para hindi ka na mag-loop. So, alisin mo lang to. Alisin mo na yung get dyan. Gagamitin mo na kaagad dito yung update. Yung update method. So, visibility. Ayan. Hidden. So, alisin mo na rin tong item na variable dyan. Di na yan kailangan. So, ngayon, ulitin natin. 5 and 6 naman. So, ayan. Gumagana pa rin siya. Paano ba nangyari yun? Dito kasi sa update, itong Eloquent update na to is kaya niya mag-handle ng mapa single record or multiple record update. Yung kanina naman, yung ginawa natin, wait lang, ibabalik ko lang siya sa dati guys. So ito, while nasa loop siya, chine-check niya lang naman yung condition yan while nasa loop. So, kapag itong item na to nasa loob ng loop, i-update niya sa hidden.
So, yun yung pinakamabilis na paraan yung isa. So, yun yung pinakamagandang approach. Ayan. Okay. Yan guys, yan yung pinakamabilis na paraan kung gusto mo mag-update ng multiple record. So, check na natin lahat. So, ibig sabihin lahat na yan ma-hide. Oh, wrong spelling, sorry. So, reload ulit. Ayan. So, paano naman yung ano? Yung kung lahat is hidden na. Ayan, lahat hidden na, no? So, ang gagawin naman natin dito, restore. Ayan. I-restore naman natin lahat yung selected. Para, wait lang, hindi. Para maano ko lang. Para maibalik ko lang. Ayan, visible na sila ulit. Balik ko lang. Ngayon, paano naman yung ano, mag-delete ng multiple record? So, palitan ko lang to ng delete selected. Gusto kong i-delete is lahat lang ng ano, ng hidden. So, lahat lang ng hidden yung gusto kong i-delete. So, ayan, so wala. Hindi kasi wala pa akong hidden. So, babalik ko muna. So, gagawin ko na lang muna yung delete. So, sa susunod na video, i-explain ko na doon kung paano yung delete. So, thank you guys. Abangan nyo na lang yung susunod kong update.